The Lord be with you. And with your spirit. Proclamation from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. After Jesus fed the 5,000, Jesus made his disciples get into the boat and proceeded him to the other side, while he dismissed the crowds. After doing so, he went up on the mountain by himself to pray. When it was evening, he was there alone. Meanwhile, the boat, already a few miles offshore, was being tossed about by the waves, for the wind was against it. During the fourth watch of the night, he came toward them walking on the sea. When the disciples saw him walking on the sea, they were so terrified. "It is a ghost," they said, and they cried out in fear. At once Jesus spoke to them, "Take courage, it is I. Do not be afraid." Peter said to him in reply, "Lord, if it is you, command me to come to you on the water." And Jesus said, "Come." Peter got out of the boat and began to walk on the water toward Jesus. But when he saw how strong the wind was, he became frightened. And beginning to sink, he cried out, "Lord, save me." Immediately, Jesus stretched out his hand and caught Peter and said to him, "Oh, you little faith, why did you doubt?" After they got into the boat, the wind died down. And those who were in the boat did him homage, saying, "Truly, you are the Son of God." My dear friends, my dear brothers and sisters, the good news of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Good evening po sa inyo lahat. Sino pong may magaling sa photography dito, sa photography? Pag nagre-retrato yung magaling sa art of photography, meron silang sense of focus. Hindi sila nagmamadali. They take time. They study the lighting, the distance, even the speed of the light, and the positioning of them. And they really have to wait. Yan po ang ating reflection ngayon. Focus. Sa mga bata ngayon, mahirap nang magka-focus yung mga bata. Alam nyo bakit? Kasi ang mga bata, the younger one, ang ginagawa nila, walang focus. Sabay-sabay. Habang nag-aaral ng leksyon, nakikinig ng music, nanonood ng TV, nagtitext, tapos may Facebook. Anong ginagawa nila? Hindi ko po alam talaga. Walang focus. Nung nag-aaral po ako sa education, may pinakita yung professor namin, X-ray ng utak ng isang tao na maraming ginagawa. So maraming function na sabay-sabay, nakikita sa, parang hindi ko po alam kung parang X-ray ng utak yun. Tapos pinakita yung isa namang part ng brain na isa lang part, pero parang malalim yung activity niya. Sabi niya, this is the difference between the brain that is called scattered brain, yung sabog ang kanyang pag-isip, maraming inisip, at saka yung focus na brain na lumalalim ang kanyang pagtingin at pag-isip. Kaya po sinasabi ko to, kuminsan, when we are not focused, we always see situations that are not yet clear. Di ba pag nagfo-focus ka ng camera, una, malabo. Una, parang yung mga tao lang mukha, hindi mo makikilala, parang nakakatakot. And then, much worse, sometimes, we exaggerate reality. Pag natatakot ka, parang lumalaki yung nakikita mo more than the ordinary. Parang siguro nung panahon ng mga Israelites against the Philistines, nung naglalaban sila, siguro may takot yung mga Israelites noon. Nakikita nila ang laki-laki ni Goliath. Siguro malaki nga, pero sa takot nila,
lalo pang lumaki. For David, who was so young-hearted and not afraid, walang maraming bias, he just saw David as he is, and he was able to defeat him. Focus is needed when it is blurred. Pag hindi malinaw, you have to sit down. Take time. Huwag kang magmadali. When problems and situations sometimes push our perspective that we see the reality bigger than life. Sa ating mga pagbasa at sa ating ebanghelyo, makikita nating totoong-totoo yan. Tignan ho natin yung first reading. Yung first reading galing po sa first book of Kings, chapter 19. Ang kwento ni Elijah. Si Elijah po isang sikat na propeta. But he was undergoing depression. Malaking-malaki ang problema niya. Alam niyo po bakit? Meron pong reyna nung panahon ni Elijah. Ang pangalan po ng reyna, Queen Jezebel. Hindi po yung Jezebel na lumalangoy-langoy na pinapanood ninyo. Hindi po. Sa Old Testament, ang pangalan Jezebel ay isang reyna na nakakatakot. Bakit po nakakatakot? She persecuted and she killed the prophets during the times of Elijah. But natatakot si Elijah. Siya na po yung susunod. Inahabol na siya. He's the only prophet remaining. Kaya nagtago siya sa bundok. Nagtago siya sa kuweba. And this is the first reading na binabasa natin. He was so afraid that in his situation, nabasa kanina, he experienced the earthquake, ang pagyanig of his own foundations. Nalalasan niya ang malakas na hangin that is always blowing him away, and a strong forest fire that was almost consuming the forest. Tignan niyo po itong experience niya. Sa tingin niyo, kasi nakasummarize in a few verses, do you experience immediately in one instance a strong earthquake, a strong forest fire, and great winds na minsanan? Pwede. Pero pwede rin because he was so terrified, parang nayayanig ang kanyang karanasan. Parang mainit na siya ay inahabol ng malakas na hangin o tinutulak siya ng malakas na. He was so afraid and consumed by his fear. He was terrified. Kaya kung minsan, ang tawag po sa kanya yung parang nagkakaroon po tayo ng hallucination. Yung hallucination is when you are not focused with your senses. Then, you do not see it as it is. Parang lumalaking nakikita mo. Kaya nga sometimes sabi ng mga tao, can you go back to your senses, please? Magbalik ka sa talagang nakikita mo at naririnig. At maganda po doon, when he was able to focus, Elijah, beyond the noisy earthquake, beyond the fire, beyond the wind, he was able to hear the Lord's presence in a tiny, whispering sound. At nung narinig niya yon, lumabas siya sa kuweba and he hid his face and said, "It is the Lord." Parang hindi niya po narinig ang Diyos sa ingay. Hindi niya narinig ang Diyos sa malakas na hangin at sa malakas na apoy. Narinig niya ang Diyos, ang presensya ng Diyos sa isang tiny, whispering sound. You know, you have to be very focused to recognize a tiny, whispering sound. Kahit hindi ka nakafocus, hindi mo maririnig yan. Yung magaling sa music, kahit konting isa lang na nagkakamali, naririnig mo, alam mo, you have that capacity to hear. And when you are focused, you listen also to yourself. Pero alam niyo po, pag hindi tayo nakafocus, ang dami nating naririnig. Chismis, nakakasira sa atin, nakakasira ng loob natin, nakadagdag ng problema sa atin. Meron pong pagkakaiba yung hearing and listening. Parang pareho lang, no? They are all function of the ear. Hearing and listening. Yes, you can hear a lot of things. You can hear the earthquake. You can hear fire. You can hear the strong winds. But you can decide to listen with focus. A tiny, whispering sound. Hindi porke lahat naririnig mo ay dapat mong pakinggan. Kumisan,
Yung hindi dapat natin marinig, pinakikinggan pa natin, kaya namumroblema tayo. Sabi ng kumari ko, ganito. Sabi ng kumpari ko, sabi ng kapit, ba't pakinggan mo sila? Sige, nandyan sila, mag-ingay as long as they want to. But you can focus to the presence of the Lord in a tiny, whispering sound that give you courage to go back to your senses. Pag hindi ka nakafocus, marami ka pang talagang naririnig. Tignan ho natin yung mga disciples. Ako medyo na-amuse po ako dito eh. Mga lalaki po to, malalaking lalaki. 12 strong, able, matured men. Nasa malaking bangka. They were sailing to the other shore. And yet they were tossed by strong winds. At nung madaling araw, yung fourth watch of the night, biglang dumating si Jesus naglalakad. Dahil siguro natatakot na sila, malamig, malakas yung hangin, baka umuulan. They are not in a very stable situation. Biglang nakita si Jesus naglalakad. Anong sinagot nila? At ano ang sinigaw nila? It is a ghost. Multo! Mga lalaki po yan. Malalaking lalaki. And sometimes, when we fear, we see ghosts. Question, naniniwala po kayo sa multo? Depende. Kung natatakot ka, totoo. Kung hindi ka natatakot, it will not bother you. Kung natatakot ka, you entertain it, you will shout. You will be terrified. All the more it will take over you. May panahon pong na-assign ako sa seminaryo. Ang seminaryo po, matatanda yung building. Nung na-assign po ako, naka-assign po ako sa theology department. Ang theology department, yun na po yung pinakahuling department bago ka maging pare. High school, pre-college, college, theology. Pag Pasko na, pag malapit na yung Pasko, December 16 hanggang New Year, wala pong tao sa seminaryo. Kami lang mga pare. At kung saan ka naka-assign, doon ka natutulog. Kasi director po ako ng formation. Kapag walang seminarista, akong mag-isa sa building. Minsan po, umuwi ako. Siguro, past 10 o'clock na. Kasi po, simbang gabi. Pagod na pagod po ako, dala-dala ko sutana ko, maglalakad ka. Galing sa administrator's building, doon po si Aposeto, yung aming treasurer, nandun sila. Tapos dadal ka sa main chapel, mahaba din po yun. Tapos may social hall, tapos may canteen. Tapos on one side, yung high school department. On the other side, yung pong aming refectory kung saan kumakain mga seminarista, mga pare. Tapos dadang ka dun sa may pre-college department. Tapos another building, lilipat ka na naman. Madilim po yan, madilim. Philosophy department. At tapos yung pinakahuli, yung sa amin, theology. Nung malapit na po ako sa theology building, madilim, may nakita po akong paring naglalakad, nakaitim na sutana. Kinilabutan po ako. Hindi naman po ako sumigaw na, it's a ghost. Pero, sabi ko sa sarili ko, ba't may paring nakaitim na sutana dito? Ako lang yung pari dito ah. Ako lang ang pari dyan ah. Diyos sa isang building, si Father Paul. Pero hindi na nakaitim na sutana ng alas 10 ng gabi. Tapos, I went back to my senses. Tinuloy ko. Kasi, sabi ko sa sarili ko, kung matatakot ako, saan ako matutulog ngayong gabi? Uwi ba ako ng Florida Blanca? Malayong masyado yun. So, naglakad pa rin po ako. And then, while I was looking, I was really quite curious. Sino kaya yon? Siguro, parang hallucination. Pero hindi naman ako takot. Ba't ako magkakaroon ng hallucination? Tapos, nung medyo malapit na ako, alam niyo po ako sino? Si Father Ocampo. Yung matandang pare. Namatay na po siya ngayon. Pero noon, malakas pa siya. Kuminsan ulyanin po ng konti yung paring yon. Si Apong Ocampo, na taga Betis. Dahil ulyanin na po yung paring yon, 24 hours po siyang nakasutanang itim. At kumisan, dahil naka-assign po siya sa retirement house namin sa Balepare, pag gusto niyang umalis doon, umaalis siya. Nakikitulog pala doon sa theology department, sa kwarto ng isang seminarista, dahil hindi ko po alam. Gusto pala matulog doon. Alam niyo po, kala ko multo, talagang tao pala, no?
And sometimes when we allow our fear to take over us, we see more than anything else. Our senses help us to recognize what is true and what is real. We simply have to decide. Kaya nga si Jesus, to bring back to the senses ng mga disciples, sumigaw siya. Nagsisigaw-sigaw sila, di ba? It's a ghost, sumisigaw. Si Jesus, sumigaw din. Anong sinagaw ni Jesus? It is I. Do not be afraid. Ako ito, huwag kayong matakot. Sometimes, kailangan mo ring sumigaw, no? Pag ang taong mga nawawalan sila ng sariling animo, kailangan mong batukan para lang magising. And it is this experience of Mary Magdalene. Nung kala niya, namatay si Jesus, nilibing at muling nabuhay. Nung pumunta siya, kala niya, ninakaw ang katawan ni Jesus. Tapos umiiyak siya. He was full of emotion. She was full of fear. And kaharap na siya ni Jesus, kala niya hardinero. Lord, Sir, where did you bring my Lord? Wherever you have brought him, tell me, I will get him back. Tapos, hindi ko po alam kung binatukan ni Jesus, sabi niya, Mary, it is I. Parang, it is in this experience that for our experiences of allowing our fear to take over our life, we do not see things as they are. Tignan niyo po si Pedro. Si Pedro naman, maganda naman ang kanyang sitwasyon. After him recognizing it is the Lord, naglakas loob po siya to go out of the boat. When he was going out of the boat, he was able to walk. His first steps, he was able to walk. And yan, nung nabasa po siya, fear took over him. At maganda naman kay Pedro, humble si Pedro at makatotohanan, nung nalulunod niya siya sa takot niya, sabi niya, hindi po siya nahiyang magsabi kay Jesus, Lord, save me. Sometimes we need help. Tayo po lahat, all of us here, we need help in one way or another. Do not be afraid to reach out your hand and allow the reality, all of us, we need help in one way or another. Peter, our first pope, also walked on the water. He went beyond his comfort zone. Comfort zone po ni Pedro ang bangka. Bakit po comfort zone ni Pedro ang bangka? Ano po ang background ni Pedro bago naging apostle? Ano po? Ano po yung trabaho ni Pedro? So, tulungan niyo naman po ako. Fisherman. Fisherman. Mas magaling po kayo sumagot. Kaninang 7:30 in the morning, Kapampangan yung misa. Di ko po alam, baka naantok pa yung mga tao. Sinagot nilang isa, fisherman. Yung isa dito, sabungero. Hindi, may manok lang, pero hindi siya sabungero. May manok lang. Wala pang sabong yata palaw ni Jesus. Pero sinasabi ko lang po, mga kapatid, kung merong comfort zone si Pedro bilang fisherman, it was the boat, bangka. Komportable siya dyan. Alam niyo po bakit? Tumanda siya bilang isang fisherman. Pero him going out of the boat is the beginning for him to mature into a new mission as an apostle. Alam niyo po, mga anak ninyo, kung minsan they go out from their boat of their own comfort, allow them. Allow them even to experience the fear of a new experience. When they go out of their boat, they experience that strong wind, their hesitation, their doubt, the strong storms of the unknown, and their own risk that they have taken. Sino po sa inyo yung may anak na nag-first year college, na sila lang ngayon, sila nagko-commute, sila yung nagluluto ng kinakain nila, sila yung umaayos ng gamit nila, silang mag-isa. That is going beyond their comfort zone. Hindi naman po ako masyadong believe sa mga Amerikano pagdating sa taking care of the family. Pero meron lang akong inaangahan sa mga anak. Sa mga Europeans, ganyan din. Pag 18, 21 years old, they are the pride na nahiya na silang magpatulong pa sa magulang nila because they are supposed to be on their own. To go out from their comfort zone. O nga naman sa bahay, ang sarap, no? Yung they take good care of you, may ulam ka, lahat ng ano. But when you are pushed beyond that comfort zone, you're able to go and stand, to be on your own.
It is a standing beginning of maturity. Take note, because literally, when Peter took over the church, when Jesus went back to his Father after ascension, Peter was able to lead the church, not only in the storms, but even before persecutions, even before death, Peter was standing strong and standing tall with all the disciples. Minsan po may matanda sa baryo. Nakikikain lang po ako sa baryo. Eh yung matanda, very conservative, very protective sa kanyang mga apo. Ayaw nilang lumalabas, ayaw nilang mag-aral. Kaya yung apo niya, nag-college lang dun sa malapit sa kanila. Natatakot siyang lumayo ng konti. She was so afraid for her apo. Kasi ang mga magulang nito nasa abroad, ang lola in charge. Tapos, parating expression ng lola, ayaw ko kasing lumalabas ang apo ko, Father, alam mo naman, ayaw kong may mangyari sa kanila. Kaya ayaw ko silang sumama dyan sa choir sa simbahan. Hindi ko alam kung saan, sa gabi na yung misa, baka may mangyari sa kanila. Ayaw ko siyang mag-aral sa Maynila, baka may mangyari sa kanya. Ayaw ko siyang nakikipagkaibigan, baka may mangyari sa kanya. Ayaw kong may mangyari sa kanya. Tapos patuya, yung kanyang apo, biniro niya yung kanyang lola, pero may laman yung biro. Sabi niya, oo nga lola, kaya walang nangyari sa akin. Kasi natatakot tayong may mangyari sa mga tao. We did not allow them to go beyond their comfort zone. Sometimes the comfort zone hindi lang sa anak, ganoon din sa mga magulang. When we are so overprotecting them, allow them to walk on the waters. Even when they sink, you can be there to help them if needed. Ang tawag ko po dito sa first steps ni Jesus baby steps. Alam niyo po yung baby steps? Yung parang nag-uumpisa pa lang sila. At may papakita po akong image, no? Yung, alam niyo po ito? Yung baby walker. High-tech po yan. May laruan, may color, magandang gulong, ang ganda-ganda. Yung iba, mayroon pang mukhang kotse, high-tech. Pero si tatay ninyo, ganito yung ginamit nila. Yan, yung Filipino walker. Ang tawag po dyan, andarol. Walang gulong, walang design. Dalawa lang. Ang pag yung bata, yan, naglalakad sa andarol, talagang yabang-yabang. Bakit po? Walang takot kasi nakasabit yung kilikili nila dyan sa may andarol. Lakad-lakad silang ganyan. Mabilis. Pero pag tinanggal mo, nakakatakot. They have to be on their own. They have to discover their balance. They have to discover their focus. And they have to be in control of their own steps. Ang maganda daw naman, they should not be afraid. You know why? The Father is always there, walking with them. Jesus was there to reach out to help them. Do not allow fear to take over your life. When you cannot go beyond your own comfort zone, we are stuck in a place that we really could go beyond. Si Jesus po, He was coming from the perspective of prayer. Galing po siyang nagdasal. Kaya kahit malakas yung hangin, figuratively or literally, Jesus was able to walk on the waters simply because He was calm. He was balanced. He was settled. And most importantly, He was controlled. Not of the wind, but He was controlled Himself. Kung minsan ang kailangan natin munang i-control ang sarili natin, more than anything else. Pag mayroon tayong problema, mayroon mga taong naninira sa atin. Jesus was able to walk on the water. And He's inviting you and me. If we cannot walk on the waters, sana even ang expression po ng mga Amerikano, even to keep our heads above the waters. That we can survive the storms. To keep our heads over the water, we simply to go beyond the challenges na dumadaan at pinagdadaanan natin. Wag po kayong matakot. You are never alone. Maraming maingay, maraming sumisigaw. Pero naniniwala po ako, God is a quiet God. God is a silent God. Kahit hindi nating narinig sumisigaw, kamukha ng iba, hindi nating narinig maingay, kamukha ng ibang makulit. But I could assure you, like in our readings in our gospel, the Lord is always with us, never abandoning us. But we have to focus, to hear, and to recognize His presence. Gusto pong magtapos dun sa anak na parati pong nananalo ng hit dapat.
Ano po sa Tagalog yung hitdapat? Yung may palayok na nakasabit. Yung nakapalayok na nakasabit, parating nananalo yung bata. Pag may family reunion sila, siya yung nananalo. Magkitang mga magpinsan-pinsan, umuwi sa baryo. Pag pinalo niya, talagang siguradong tumatama. Yung ibang pinsan niya, palo, natatamaan pa yung iba. Hindi natutamaan. Pero siya, minsan lang natatamaan. Alam niyo po yung sikreto niya? Nung medyo matanda na siya, sinabi niya yung sikreto niya sa mga pinsan niya. Bakit siya nananalo ng hitdapat? Sabi niya, may sikreto kami ng tatay ko. Pag sabi ng tatay ko sa akin, anak, sa ganyang laro, pipiringan ka. Hindi lang madilim, talagang hindi mo makikita. Tapos ikot ka. Hindi lang isang beses, maraming beses, hanggang mahihilo ka. At pag nahihilo ka na at wala ka nang nakikita, ilalakad ka na. Tapos sumisigaw ang lahat. At lahat ng mga sumisigaw, gusto kang matalo kasi kalaban mo sila. Diretso, likod, arangkad, bebe, bubu. Talagang they will really create a lot of confusion in our life. Huwag mo silang pakinggan. Alam mo naman ang boses ko, anak. Alam mo yung boses ko. Alam mo ang boses ng tatay mo. Opo, tay. Ako lang ang tatawag sa pangalan mo. At ako lang ang pakikinggan mo. Hindi ako sisigaw. Pero pakinggan mo ko. At pag sinabi ko, diretso. Kanan, konti-konti. Sige. Pag sinabi kong ipalo mo. Alam niyo po, parati siyang nananalo. Not because of anything else. Because of this son being able to focus to the guidance and the presence of his Father. May God bless us all. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.